Hello po nyo, natanggalin ko na po yung aking face mask kasi nahirapan po ako eh. Ako po yung lubos na nagpapasalamat. Na-miss ko po ang, I think, last 2 Sunday na hindi ko po kayo nakapiling dahil sa naging condition ko. No last Sunday, nakapiling ko po yung mga hapong sumasamba. So, na-miss ko po kayo. Salamat sa inyong patuloy na pananalangin. Biyaya ng Diyos ay patuloy po yung pag-recover ko. Kumbaga sa puso ko, sabi ko, kaya ko namang mangaral, biyaya ng Diyos. So, sinyasan lang ninyo pag umalagwa na naman ang busis ko. So, ngayon po umaga, tayo po ay magtatalakay. Pero bago po yon, tayo po ay manalangin. Aming Ama, muli po ang aming pagdulog sa inyong banal na presensya. Isa lang po ang aming tanging hiling. Sa amin pong kabuuan ng pagsamba, especially yung sentro ng pananambahan, ng pangangaral ng inyong salita, samahan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, at ang gabay ng banal na Espiritu ang siyang sumaamin. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin at inyong lingkod. Ibaba po ninyo ako at kayo ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po yung ating teksto na ito, na ibabahagi ko sa inyo, naalala ko nung ako po ay elementary, grade 4. Sumagi po ito sa aking isipan at gusto kong i-share sa inyo. Ako noon, grade 4 nga po ako noon, ang mother ko po ay nagkasakit. Kami po ay 6 na magkakapatid, 2 ang nanay. Kasi yung nanay po namin, una kami sa 3, ako yung panganay sa lalaki, namatay po sa putok ng bulkan 1965. So ang tatay ko po, dahil kami maliliit pa noon at yung kapatid kong bunso ay napakaliit pa nung padindihin pa, ang nag-alaga yung tiyahin ko na kapatid ng nanay ko. So sabi sa amin sa Batangas, tinuhog na ng tatay mo ang magkapatid. Hindi po. Kumbaga, ang sabi ng tatay ko sa akin, ayaw ko mag-asawa ng iba kasi, kumbaga, mawala man ako, hindi kayo pabayaan. At totoo naman po, di pinabayaan. Pero binabahagi ko ito kasi yung stepmother ko na tinuring naming magulang kasi siya po yung nagpalaki sa amin, ay nagkasakit po sa isip. At siya po ay naging wild. Yung pagiging wild niya, that time, tumakbo po siya palabas sa daan. Kumbaga, tumakbo palabas ng bahay, tumakbo sa daan. At ang nakakalungkot po, walang saplot po ang katawan. Any underwear, wala po. So, nagsisisigaw. Alam nyo, time na yon, I think, nare-recall ko, 4:00 ng hapon, labasan ang mga taga-elementary. At that time, absent ako doon kasi siya po yung inaalagaan ko. Kasi ang tatay ko noon nagtatrabaho, ang mga kapatid ko naman nasa eskwela. Ako po yung nagbabantay. So, natapat nga po ng labasan, hinabol ko siya, inabutan ko siya at inuwi sa bahay. Sobrang hiya ko po noon kasi grade 4 na ako noon eh. Kumbagang hiyang-hiya ako sa tao. At that time, pagdating sa bahay, tumayo sa bintana na walang saplot, kung ano-ano yung mga sinasabi, sinisigaw. Kumbaga parang lalo akong nalumo. Sobrang hindi ko alam ang gagawin ko at that time. Alam nyo, kaya ako sinishare ito, kasi may bahagi sa ating tatalakayin eh. So, sobrang hindi ko alam ang gagawin ko. Alam nyo, pumasok sa isip ko, sa murang edad, ang sabi ko sa sarili ko, kasi 2 lang kami sa bahay, nasa eskwela yung mga kapatid ko, papatayin ko siya.
papatayin ko na lang siya. Alam nyo, pag napatay ko siya, magpapakamatay na rin ako para tapos ang problema. Di ko nakakalimutan yon. Ang isa sa blessing, naghanap po ako ng patalim. Kahit gulok, kutsilyo, nagtataka ako, wala akong makitang patalim. So ngayon po, naupo ako sa upuan sa mesa, umubog ako at ako'y nag-iiyak, humahagulhol. That time, dumaan po yung aking chewing sa pinsan, nadinig yung hagulhol ko, balakas ang pag-iyak ko. Pumasok siya sa loob, yan ang ayaw ko kasi. Minsan naluluha ako pag naalala ko. Pumasok sa loob, tinapik ako. Sabi niya, Joey, kaya mo yan. Tatagan mo ang loob mo. Malalampasan mo yan. Kasi pumasok siya sa loob, tinapik ako, lakasan mo ang loob mo, Joey. Kaya mo yan. Biglang, sandaling yung nagliwanag ang aking isipan. Biglang nagliwanag. Parang, biglang huminto ang pag-iyak ko. Naging malinaw ang aking isipan. Grade 4 pa ako noon, batang-bata. Mga kapatid, na-recall ko po ito dahil sa pag-aaralan natin sa ating teksto, subagi nga po sa aking isipan na sa ngayon po, naiintindihan ko ang bawat tao mula kay Adan ay makasalanan at nasa ilalim ng kadiliman at alam natin yan. Pwedeng inilagay ng kaaway sa aking isipan yon noon na hindi ko alam. So, isang pagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya pinahintulot ang bagay na yon. Ginamit ang uncle ko sa pinsan upang magliwanag ang aking isipan sa murang edad ko. Yung pala, na-realize ko, sa dami kong pinagdaanan sa buhay, nagsaka ng 5 years, suminto ng 5 years sa pagpasok, nagbukid, ang tindi ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Yung pala, may magandang plano ang Diyos sa aking buhay na ako ay magamit bilang serban upang mangaral ng Ebanghelyo. So yun po, na-share ko ang bagay nito kasi may kinalaman na na-realize ko na ang kaaway ay gumagawa. Siyempre, pag unbeliever ka, under darkness ka, nasa power ka ng sin. Kumbaga sasabihin natin, nadidinig ko sa ibang pastor, ay kanya na yun eh. Kaya nagugulat tayo, bakit biglang may pumapatay, biglang nanre-rape kahit mga anak. Kasi I think, impluensya ng kaaway, Ephesians chapter 2, anak ng kapuutan. So mga kapatid, gusto kong ibahagi muna yung background ng ating teksto para maintindihan natin sa ating pag-uusapan bakit ganon ang dinadrive ni Pedro para sa kanila. Ang 1 Peter chapter 5 po, nagpapahayag ng pagtatapos na sulat na ito po ay nakasentro sa pangaral para sa bawat mananampalataya at pinuno ng iglesia. Nadinig naman natin kanina, binabasa. Alam nyo, tinutugunan po nito ang mga tema ng pagpapakumbaba. Nabanggit yan. Pagpapasakop, paglaban sa dyablo, at paglalagak ng mga kabalisahan sa Diyos, lalo na sa konteksto ng pagdurusa at pag-uusig sa mga mambabasa nito. Napapalakas na naman. So, ang kabanata po ay nagbibigay diin ng patnubay para sa mga elder, mga pinuno ng iglesia, kung paano papastulan ang kawan ng Diyos ng may pagkukusa at paranabik. Ang 1 Peter chapter 5, sinulat po ito ni Pedro, malamang po na ginawa noong AD 62 to 63. Pag sinabing AD, Year of the Lord. Sa panahon ng matinding pag-uusig laban po sa mga Kristiyano sa panahon ng Roman Empire. So, ang mga scholar po ay sa pangkalahatan sumang-ayon sa petsa noong AD 62 to 63. So mga kapatid, si Pedro po ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng letter na ito sa mga mananampalataya.
na nakakalat sa buong Asia Minor sa moderno pong panahon, Turkey po, na hinihimok po silang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Para makita natin. So, ang liham pong ito ay nag-aalok o nag-aanya din ng gabay sa pamumuno sa loob ng iglesia na binibigyan din po ang pagpapakumbaba at pagtsatsaga o pagtitiwala sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, pinaniniwala ang sulat ito ni Pedro mula sa Roma na tinutukoy po ito sa metaphorical na Babylon. So, pinaniniwala, kumbaga, ang pangkahalatang konteksto ng kabanata ay nagbibigay diin na ang mga mananampalataya o kahit tayo ay hindi dapat mabigla sa mga pagsubok at pagdurusa. Tatanungin ko kayo, sino ang walang pagsubok dito? Sino ang walang trial? Sino ang walang problema? Magpapaseminar po ako. So, mga kapatid, sa halip ay dapat ito ng kanilang pag-asa kay Kristo at sa kanyang ipinangakong kaluwalhatian. Alam nyo, sa kasaysayang konteksto ay isa sa lumalalang pag-uusig sa mga Kristiyano, posibleng sa ilalim po ng Emperor Nero. So, tinutugunan ng sulat ni Pedro ang mga hamon na kinakaharap ng mananampalataya bilang mga social, kumbaga kabilang ang mga social ostracism. Alam po ba niyo yung social ostracism? Ni-research ko po ito. Ang social ostracism ay nagdi-describe sa panahon nila sa pamamagitan ng sadyang iniwanan. Binabaliwala sila. Hindi pinapansin ng iba. Pagbawaliwala nga po sa kanila at ang matindi po, nandun po yung potential na physical na pinsala. Hindi lang po yung pagpapahirap Maaring may physical na pinsala sa tindi ng persecution. So, pinapaalam ng liham na ito ang mga tema ng pagdurusa at pahalagahan ng pananatiling tapat kay Kristo sa gitna ng pagsalansan. Mga kapatid, gusto kong pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa verse 7 at verse 8. Ano pong sabi sa verse 7 and 8? Gusto kong basahin. Sabi po dito, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatino kayo. Verse 8, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapat. So, ang karanasan po nila mga kapatid, sa panahon ng matinding pag-uusig, sa panahon ni Emperor Nero, maaaring kakaiba po sa atin. Maaring iba yon. So, subalit, hindi natin po maitatatwa, mga kapatid, ang gawa ng Diyos. At gawa ng ating kaaway sa anumang sitwasyon natin. Patuloy pong gumagawa ang kaaway. Noon, sa panahon nila, matinding pag-uusig, pwede po itong gamitin ng kaaway. Sa panahon ng kanilang nararanasan. Kahit sa panahon natin, kapag tayo dumadaan sa matinding hirap ng buhay, pwedeng gumawa ang ating kaaway sa buhay natin. Kaya ang gusto kong paksa natin ngayong umaga, yung God's concern versus devil's desire. Ang pagmamalasakit ng Diyos at ninanasa ng dyablo. So mga kapatid, ang ating mensahe ngayong umaga, sa buhay pananampalataya, ay hindi natin maihiwalay ang maaring danasin na mga trials, suffering sa buhay, subalit bilang mananampalataya, lagi pong nandyan ang malasakit ng Diyos. Bagamat ang kaaway natin ay gumagawa para tayo ay ibagsak. So yun po,
Yun ang summary ng ating mensahe para may giya yung ating pag-uusapan. Unang-unang main puntos natin o main points, God's protection for His people. Ang protection ng Diyos sa kanyang mga tao o kanyang bayan. Pangalawa, devil's desire for God's people. Ang pagnanais ng dyablo para sa kanyang mga tao. Alam natin, sa binasa natin kanina, sa kaso ng mga sinusulatan ni Pedro, dumadanas na matinding problema, pero ang desire ng dyablo ay hindi maganda. So ngayon, yung God's protection for His people, sa original na salin, sa scripture direct, ang sabi doon, having cast all your anxiety upon Him, for to Him there is concern for you. Napakaganda. So ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Bakit po? For to Him there is concern for you. Sa konteksto o sa context ng letter na ito ay naka-address po sa mga mananampalataya na dumadanas ng matinding persecution. Kumbaga, evaluate natin ang sarili. Parang ako'y dinadanas din ganito So, tingnan natin, pansinin natin, casting anxieties. Binanggit yan sa verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Alam nyo mga kapatid, ito yung dapat nating tingnan. Ang mga mananampalataya ay dapat, believers Pag sinabing believers, meron siyang ugnayan sa Diyos. Pero dapat aktibo at paulit-ulit dadalhin ang kanilang mga alalahanin sa Diyos. Sapagkat, bakit po? Nagmamalasakit siya. Napakalinaw sa talata. Kumbaga, kung ipipicture natin yung naranasan, posibleng nanghihina sila, posibleng nagdadoubt nila sa Diyos. Bakit ganito nangyayari sa amin? Pinapahirapan kami that time. Pero ang sabi ni Pedro, nagmamalasakit sila sa inyo. At gawin po ito sa paraan ng panalangin na kinikilala ang pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay naglalagay ng isang pagsisikap na palayain ang kontrol at pagtitiwala sa paglalaan at pangangalaga ng Diyos. Bakit sinabi nating pagsisikap na palayain ng kontrol? Alam po ba ninyo, kapag sobra na yung ating anxiety, kontrolado ka na. Tama? Hindi natin napapansin na nabilanggo ka na ng kabalisahan. Di mo na alam ang gagawin mo. Napakahirap po. Pero dapat nandun ang pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Kasi mananampalataya po So yung binanggit na He cares for you o siya'y nagmamalasakit sa iyo, alam ba ninyo ito ang tanda natin? Dahil siya ang ating Ama, may relasyon tayo sa Kanya, mananampalataya tayo sa Kanya, iniisip tayo ng Diyos. Huwag ninyong kakalimutan yon. Ang mga plano para sa atin, hindi pwedeng masira. Nag-aalala para sa atin bilang Ama para sa Kanyang mga anak. Ganun po ang ating Diyos. Huwag nating kalilimutan yan. Isa sa blessing na tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Sino ang Diyos? Siya ang may likha ng lahat ng bagay. Siya ang nag-rule sa buong universe. Napakabuti ng Diyos na tayo bilang makasalanan ay nagkaroon ng relasyon sa Amang nasa langit. Pero ang problema, minsan pag nakulong tayo ng anxiety, huwag nating kalilimutan na mayroong Diyos na nagmamalasakit. Ang punto, hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Dahil tayo Kanyang mga tao, tayo Kanyang mga anak. Huwag po natin kalilimutan yon. Siyempre, gusto ko magbigay ng pag-iingat. Ang pagiging balisa ay ginagawa nating
miserable ang ating sarili. Tama? Kasi kung lagi ka ng balisa, hindi mo napapansin, parang nagiging miserable ang buhay. Kung ano-anong naisip, meron nga ako nakakausap sa tindi ng anxiety. Gusto na niyang ibangga ang kanyang sasakyan eh. Napakahirap po. Alam niyo, hindi ko na-appreciate yung anxiety. Pero nung dumaan sa matinding problema, iglesia natin, hanggang sa ako'y nagkasakit, lagi sabi ng mga pastor, iwasan mo ang stress, iwasan mo pastor, stress. Pero na-appreciate ko, ganun pala. Na minsan, talagang ang isip mo, dinadalaw na maraming negatibo. Minsan nag-isip ako, Panginoon, kung talaga ito na ending ng buhay ko, it's okay for your glory. Pero sa behind, parang mayroon something na hindi maganda. I-evaluate natin ang ating sarili, mga kapatid. So, alam nyo, aside doon sa pagiging balisa na nagiging miserable, isang masakit dito, dahil tayo mananampalataya, binabaliwala natin ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Huwag natin kalilimutan yun, pagbaliwala sa Diyos. Ang problem kasi, hindi pa tayo perfecto. Minsan subject tayo sa ganon. Pero ang gusto ni Peter, sa kanyang mga sinusulatan na dumadanas ng matinding problema, huwag kalimutan, all anxieties, ibigay talaga sa Diyos. Bakit? Nagmamalasakit siya. Ang paglalagak ng ating mga alalain sa Kanya, ibig sabihin po, dahil nito sa Kanya at magtiwala sa Kanya, na kunin ng mga ito at gagawin ng lahat para sa ano? Alam nyo, gagawin ng Diyos ang pinakamahusay at ikabubuti natin. Never siyang kasi anak tayo eh. Gagawin ng Diyos ang pinakamahusay. Alam nyo, sa karanasan ko, sabi ko, hangang-hanga ako sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ginagawa lahat ng Diyos ang pinakamabuti para sa akin. At ngayon ay nakakapangaral sa inyo. Hindi gawang biro ang pinagdaan ko, mga kapatid. Pero napakabuti ng Diyos. Ginagawa niya ikabubuti para sa akin, sa ating lahat. Kumbaga, sa ating paglalagak sa Kanya, tayo ay nagpapahinga. Saan tayo nagpapahinga? Kumbaga, nagre-rest tayo sa Kanyang kabutihan, wisdom, at kapangyarihan. Kaya tama si Apostol Pablo sa Filipos chapter 4, verse 6, na ilagak ang lahat ng kabalisan sa pamamagitan ng prayer. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Wow! Yun eh. Kumbaga, magkakaroon ka ng kapayapaan, nagpapahinga ka sa presensya ng Diyos, sa Kanyang kabutihan at karunungan. So, ang panahon na sinusulatan ni Pedro, kung ipipicture natin, grabe ang kanilang hinaharap na pag-uusig na maaaring sila nga po ay nababalisa. Totoo yun sa kanila, kahit sa atin. So, kaya nga, ang sabi ni Pedro, ilagak sa Diyos ang lahat ng kanilang kabalisahan. Ganon din po sa atin, mga kapatid, na ating naranasan sa buhay. Bagamat iba nga tayo sa kanila. Subalit isang prinsipyo lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Isang prinsipyo lang ang binabanggit ng ating talata. Ipagkatiwala, ilagak ang lahat ng ating alalahanin. Bakit? Because He cares for us as a believer. Huwag nating kalilimutan yun. Ngayon, para maintindihan natin, medyo mga babasa ako ng mahahabang talata ha. Sabi naman ni Pablo kay Timothy, chapter 4, verse 13, bigyang pansin ang pagbabasa ng kasulatan. Pagtuturo, pangangaral. So, gusto kong bigyan ng pansin yung God's protection for His people. Nabasa kanina yung ating parallel verse. Panghalimbawa sa Bible, siguro familiar kayo kay Job, chapter 1, verse 7 to 12.
Pero para maintindihan natin, para alam natin ang tayo ng Diyos at tayo ni Satanas. Alam ng Diyos kung saan si Satanas o kung nasaan si Satanas. Ang talata pong ito, bago natin basahin, nagmumungkahi na si Satanas po ay kinakailangan ding magbigay ng impormasyon sa kanyang mga gawain. Mababasa natin eh. Si Satanas po ay gumagala sa mundo, naghahanap ng mga pagkakataong gumawa ng masama. Binanggit naman yan, parang leon nga doon sa verse 8 sa ating teksto. Ang malaking pagkakaiba ni Satanas sa ating God, hindi siya tulad ng Diyos na naroon ng sabay-sabay sa lahat ng dako. Hindi po ganun si Satanas. Ang God natin, nasa lahat ng dako. Maliwanag naman yan sa Psalms. Ngayon gusto kong basahin sa inyo para makita natin yung proteksyon ng God kay Job. Verse 7, sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparot parito sa lupa at sa pagbanhik manahog. Verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Verse 9, na magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba siya sa Diyos? Si Job nang walang kapalit. Verse 10, hindi mo ba binakuran siya at ang kanyang kambayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumarami sa lupa. Verse 11, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukaan. Ito yung verse 12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas na narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Ito yung protection ng Diyos. Siya lamang ang huwag mong pagbubuhatan ng iyong kamay. Pinahintulot na sirain. Alam natin ang istorya na wala lahat ang kayamanan at ang mga anak. Sa gayong lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon, pagdating po sa chapter 2, verse 7, na binasa kanina ng ating presider, sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Siguro alam na ninyo yung senaryo, kasi di ko na kailangang basahin. So, ang gusto kong tingnan, doon sa verse 5, ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukaan. Kanina, ari-arian ang kanyang mga anak. Pero ang concern ng Diyos, protection ng Diyos, wag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Ito po, sa verse 6, at ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. So sa istorya, nagkaroon ng sakit si Job. Hindi malaman kung saan kakamot siguro si Job kasi buong katawan eh. Buto sa buto, sa laman. Sa gayon, umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Yun nga po, dumating yung matinding sakit. Kapansin-pansin po mga kapatid ang concern ng Diyos kay Job. Hindi pwedeng gumawa si Satanas nang walang pahintulot ang Diyos. Correct? Hindi po. Ganon ang concern ng Diyos. Pangalawa, sa pagsasabi, siya lamang ang huwag mong pagbubuhatan ng iyong kamay. Ikalawang concern ng Diyos kay Job, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Result ng concern ng Diyos kay Job, na natili siyang tapat sa pananampalataya. Bakit po? Sabi sa chapter 1 verse 20-21, na magkagayon, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahita ng kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, hubad nababalik ako roon. Ang Panginoon na nagbibigay, ang Panginoon na nag-aalis. Alam niyo ni Job.
Ano ang kanyang puso? Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang matindi, yung ginawa ng asawa. Huwag naman yung gagawin sa inyong asawa yan pag hindi na makapagtrabaho. Sumpain mo ng Diyos! Mamatay ka na! Ay sabi ng talata, isang babaeng hangal. Ito ang matinding sinabi ni Job. Sabi, ikaw ay nagsasalita gaya ng pagsalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Hello, mga kapatid. Minsan, ang iniisip lang ng tao, maganda, mabuti. So, mga kapatid, alam nyo, makikita natin dito na talagang naging tapat si Job. Ang sabi, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Dito natin makikita, mga kapatid, ang pagmamalasakit ng Diyos at ang kanyang proteksyon. Pagbibigay pa ako sa halimbawa, yung oras pa ba tayo? Sorry kasi medyo tanghali na naman tayo nag-umpisa. So, ngayon, mga kapatid, para mas maintindihan natin, doon sa Luke 22, 31 to 32, si Simon Pedro po, ang layunin ni Satanas ay yugyugin, lituhin at sirain si Pedro at ang iba pang mga disipulo. Ang paggamit po ng maramihan sa Griego po na binanggit doon, you o ikaw, ay nagpapahiwatig po na ang iba pang mga apostol na kasama niya. Nang pagtukoy po sa isang alagad na ginamit ni Jesus, isahan yung panghalip na ginamit. Dito po si Pedro ay isang special na layunin ng pag-atake ni Satanas. So gusto ko basahin sa inyo para makita rin natin, maging malinaw. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako'y nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Alam natin nangyari kay Pedro. Bago tumilawak ng 3 beses ang manok, anong ginawa ni Pedro? Tinatwa. Noong panahon ipapako sa krus, sinabi, kasama mo ba ito? Ay, hindi ko kasama yan. Grabe. Pero my point is, yung God's concern ni Christ, nag-pray siya na huwag mawala ang pananampalataya ni Pedro. Na-restore siya. So mga kapatid, umaangat na highlight ang God's concern for His people and His protection for His people. Maliwanag ito na nagmamalasakit siya sa atin. Alam niyo, gusto kong sabihin, hindi pwedeng masira ang planong kaligtasan biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng anumang pag-uusig na dinaranas ng mga mananampalataya, sila noon sa panahon ni Emperor Nero kahit sa ating panahon. Bakit? Our God ay nagpuprotekta sa atin hanggang sa kalawalhatian. He cares for us. Binanggit ni Christ sa John 28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ipinangako ni Jesus Christ sa kanyang mga tagasunod ang buhay na walang hanggan na tumutukoy na regalong walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Si Pablo, confident din. Kinakanta namin ito nung araw sa charismatic. He who began a good work in you. At sabi ni Pablo sa taga-Pilipinas, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Confident po si Pedro. Kaya, hindi pwedeng pabayaan ng Diyos ang mga anak na iniligtas niya na dumadaan sa anumang pagsubok sa buhay. O anumang pag-atake ng kaaway dahil protektado ng Diyos. Isang babala, nakikita ko yung oras Okay po lang po ba? Okay lang? Pasensya na kayo, parang nasabit po ako Kasi tagal kong hindi nakapangaral. So okay lang po ba?
Okay, sige po. Mga kapatid, isang babala po, gaya ng sinabi, walang makahadlang sa planong pagliligtas ng Diyos. Plano ito mula pa sa walang hanggan, hindi natin pwedeng hadlangan ang kalooban ng Diyos. Isang halimbawa sa Bible, sa tagpo, alam po ba ninyo ito? Tagpo, kumbaga kailangan ng Panginoong Hesus na magpunta sa Jerusalem. Kasi ang plano, doon siya magsasuffer at mamamatay. Itong si Pedro. Kasi lagi ka agresibo si Pedro eh. Ang sabi ng Matthew 16:21-23, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanya ang sabi po, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong, pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. 22. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang mangyari, itulot ito ng Diyos. Huwag nawang itulot ng Diyos. Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Grabe, forever, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Ito matindi. Ngunit limingon ang Panginoong Hesus sa kanya. Sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas! Grabe, layuan mo ako, Satanas. Bakit po? Ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat iniisip mo ang mga sabi diyon sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao. So yun po mga kapatid. Pag-ingatan natin. Kaya nga tayo ini-required na mag-study ng Word para alam natin ang will ng Lord. Pero wag na huwag tayong hahadlang. Hindi naman tayo makakadinig na lumayo ka, Satanas. Kay Pedro lang yon. Baka naman gawin natin na parang kumukontra yung kapatid. Lumayo ka, Satanas! Wag po. Sa ating hamon, kukunin ko na siguro mga 10 minutes yung second point. Sorry po na napahaba ako. So, mga kapatid, kaya nga sa ating sitwasyon ngayon, ano man ito, may problema ka, nahihirapan ka, inuusig ka, hindi mo alam ang iyong gagawin. Sa ating talata, ilagak o ibigay mo sa Diyos ang lahat ng paraan, sa panalangin. Ito yung maliwanag sa ating talata, nagmamalasakit siya sa atin. Huwag lang tayo madaya ng kaaway sa panahon ng ating kabalisahan. So mga kapatid, kung dumadanas man tayo ng lubhang o tayong nababalisa sa buhay, so hindi naman makakagawa ang kaaway sa atin bilang mananampalataya nang walang permiso ang God the Father para tayo ay tuluyang mawasak at talikuran na ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Pangalawa po, bibilisan ko na lang po, okay lang po ba? Tinatansya ko rin po yung aking pakiramdam. So, devil's desire for God's people. Ang sabi ng original na salin, be sober-minded, be alert, your adversary, that the devil walks about like a roaring lion. So, tingnan natin your adversary, the devil walks about like a roaring lion. Ano yung imaheng umuungol na leon? Ito po ay nagpapahiwatig ng isang mabangis, nakakatakot at direktang pag-atake. Ganun naman ang yung leon eh. Napapanood natin sa TV eh. Di ba mga bata, nakakita na kayo ng leon? Wow! Ganun. Diba? Hindi isang banayad na panlilinlang na ang layunin ay upang sirain at damunin ang mga mananampalataya. Ang diablo po mga kapatid ay hindi lamang isang konsepto o pananaw, kundi isang tunay, aktibong kalaban ng Diyos at ng kanyang mga tao. Yung verse 8, binibigyan din na ang diablo po ay aktibo, spiritual na kaaway na gumagala sa paligid, naghahangad, naghahanap na lamunin ang mga mananampalataya. Ito yung kanyang desire.
Ito yung desire niya sa kanyang mga tao. Ang diablo po ay aktibo at gumagalaw, patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang mag-aklas at magwasak. Bakit po? Dahil si Satanas ang pinuro ng kaharian ng kadiliman. Kaya nabanggit ko, given na sa mga tao, na talagang yung wala sa Panginoon, I'm sorry. Kaya nga tina-challenge natin na makakilala sa Panginoon eh. Ang sabi ng Biblia, hindi ako may sabi, lahat ng wala sa Panginoon nasa under the power of darkness. Power of sin. Ang diablo po ay aktibo. At alam ba ninyo, pinag-aaralan niya ang kanyang biktima. Ang matindi po dito, alam ng diablo ang ating kahinaan. Kung saan ka mahina, doon ka tinitira. Ingat po tayo, mga kapatid. Espiritu siya na namamayan sa himpapawid at pagala-gala. Palaging naghahanap ng mga biktima upang pagsamantala. Ang point natin, ang mapanlinlang mandaraya na kalaban ng Diyos ng mga mananampalataya, walang iba kundi ang diablo o si Satanas. Ang gawain ni Satanas, devil's desire, pandaraya, panlilinlang. Alam ba ninyo, sino ang unang nalinlang? Ang una nating magulang. Bumagsak sila sa kasalanan. Alam na natin ang senaryo kung paano dinaya. Totoo ba? O pinaliwanag na yun na Kuya Edmond. Huwag na natin balikan. Pero ang punto ko, dahil nadaya ang una nating magulang, ano nangyari? Ibinilang, itinuring, na-impute sa lahat ng tao ang kasalanan. Ano naging kalagayan ng tao? Na ilagay sa ilalim ng sumpa, na ilagay sa ilalim ng galit ng Diyos, na ilagay sa ilalim ng kadiliman, kapangyarihan ng kasalanan. So mga kapatid, hindi na natin pag-uusapan ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Given na po yun sa Biblia. Sa ating teksto, na sinasabi, para siyang leon na umuungol, naghahanap ng malalapa. Kumbaga sa kalagayan ng mga sinusulatan ni Peter, ay talagang posible silang madaya kasi sa hirap ng kanilang dinadanas sa panahon ni Emperor Nero. Sa isang banda, ang maganda po dito, sa panahon ng pag-atake ng kaaway, maaasahan naman ng mga mananampalataya ang proteksyon ng Diyos. Dahil nagmamalasakit sa kanila ang Diyos. So ngayon, yung sinabi ni Peter, verse 8, be sober-minded, be alert sa ASB, yung English Standard Version, be watchful, sa ibang salin, maging vigilant. So ang reason ni Pedro sa kanyang sinusulatan, na dumadaan nga po sa matinding pag-usig, dahil nga ang kaaway ay parang leon, naghahanap ng malalapa, pwede nga silang malinlang. Kaya sinabi ni Pedro sa kanila, be sober-minded. Ano ibig sabihin ng be sober-minded? Sober, the Greek means literally sober, but figuratively may means self-control. Magkaroon ka ng pagpipigil. Or be sober-minded. Hindi po ito kontrolado ng anumang bagay na banyagang isang tunay na lakarin ng Kristiyano. So, sober-minded, ibig sabihin, mag-isip ng malinaw, mahinahon, makatuwiran, malakas na emotion. Ito ay mayroong pagpapanatiling isang makatuwiran, seryoso, mapagtimpi, nakalagay ng pag-iisip. Tamang paghatol, pagkontrol sa pag-iisip, at pag-uugali ng isang taong may katamtamang at disiplina sa sarili. Yun po. Kailangang maayos yung ating isipan. Sa SB, ang ginamit po, be watchful, maging mapagbantay, na isinalin po na pananatiling gising. Kumbaga sa buhay Kristiyano, dapat alerto ka, gising ka, magbantay at hindi inaantok, at walang kamalayan sa mga espiritual na panganib. Kumbaga, ikaw ay atentibo, alam mo ang gawa ng kaaway.
So, be sober-minded and vigilant, alert, ang pangangailangan. Ito yung kailangan ng mga mananampalataya. Maging alerto, magpigil sa sarili, magbantay. Ibig sabihin nito, pananatili ng maayos na isipan at hindi kayang gambalain ng tukso ng mundo. Alam nyo, ang pamamaraan ng dyablo ay madalas na hindi direkta. Ito yung tingnan natin. Siya po ay tuwang-tuwang naghahasik ng pagdududa sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Dumarating po yun eh. May mga time siguro, hindi naman lahat, o maaring dumadating sa atin, dumadating yung pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Weak tayo eh. May indwelling sin pa, mga kapatid. Sinusubukang pahinain ang pananampalataya natin. Kumbaga, dinidiscourage tayo. Ang point natin sa panahon na matinding kinakaharap ng mga Kristiyano sa lakbayan ng pananampalataya, kailangan natin maging matino ang isip, mapagbantay, alerto, mapagpigil sa ating sarili. Kaya may sinabi si Pedro sa kanila, ano ang kanilang dapat gawin? Bakit? Dahil may dinadanas nga po silang matinding pag-uusig at may kaaway. Ang sabi po sa verse 9, English Standard Version, verse 9, resist him, firm in your faith, knowing that same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Hindi ka nag-iisa. Kaya lang, resist him. Firm in your faith. Labanan siya at maging matatag sa pananampalataya. Alam niyo, ang sulat na ito ay nagtatapos sa isang panawagang manindigang matatag sa pananampalataya. Labanan ang dyablo, binibigyan din ng kahalaga ng espiritual na pakikipagdigma at pag-asa natin sa biyaya ng Diyos. Labanan siya. Lalayo siya sa atin. Mayroon na tayong armor of God, Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Huwag nating kalilimutan na hindi tayo nag-iisa. Binanggit ng verse 9. Kapag tayo'y tumatakbo o tinutukso at sinusubok, maaari nating isipin na tayo lang ang nakakaranas. Hindi. Lahat ng mananampalataya dumadanas. So mga kapatid, lahat ng mananampalataya, lagi yung sinasabing dumadanas. So, ang ating pagdidiin, mga kapatid, kahit patuloy ang mga sufferings, walang aayaw, walang aatras, walang lilihis ng landas. Magpatuloy tayo hanggang sa katapusan dahil pinoprotektahan tayo at siya'y nagmamalasakit sa atin. Anong sabi sa verse 10? At ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ganito po ang ating Diyos, na pinagmula ng lahat ng biyaya na nagpapalakas sa atin. So, kaya sabi niya dito sa verse 12, yung huling bahagi, exhorting and testifying that this is the true grace of God. Anong binanggit sa huling bahagi? Stand firm in it. Tumayo kayo dito. Tumayo ka sa gospel, sa biyaya ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa disenyo ng Diyos, sa mga suffering sa atin. Ganyan din ang sinabi ni Paul sa taga-Korinto. Kaya pinapaalala niya itong gospel sa kanila. Ang sabi niya, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Dito sa gospel na ito, tumatayo tayo at manatiling nakatayo. So mga kapatid, this is about
preserving faith. Kaya sabi niya sa verse 9, kasama sa ating teksto, mapapagtagumpayan lang natin ang diablo by being what? Firm in your faith. Maging matatag tayo sa faith. So, we believe in the gospel hindi lang sa simula, kundi hanggang sa katapusan. Huwag nating kalilimutan si Kristo ang namamahala sa kanyang kaharian ng liwanag. Iniligtas niya ang mga tao at inilipat mula sa kaharian ni Satanas tungo sa kanyang minamahal na anak na si Kristo, na siyang liwanag. Si Christ ang ating King of Kings. Sa ating pagtatapos, mas na kaunti. Sa karanasan ng mga sinusulatan ni Pedro, matindi ang kanilang pinagdadaanan. So, maaring sinabi ko kanina, kakaiba sa atin, ulitin ko, isa lamang ang prinsipyo. Sinabi ni Pedro, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at nagpuprotekta sa atin. Huwag nating kalilimutan mga kapatid, hindi pwedeng wasakin o sirain ni Satanas ang planong pagliligtas sa atin. Magpapatuloy ang pagmamalasakit ng Diyos at ng pagprotekta sa atin hanggang kailan? Hanggang sa kaluwalhatian. Malinaw yung sinabi ni Pablo sa taga-Pilipos, ang inumpisahan ng Diyos na mabuting gawa, which is salvation, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya anumang kabalisan o hirap ng buhay, ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ito sa paraan ng panalangin. Sabi ni Spurgeon, ang gawain ito ng paglalagak ay maaaring napakahirap, kaya kailangan nating gumamit ng dalawang kamay para gawin ito. Ang kamay ng panalangin at ang kamay ng pananampalataya. Ang panalangin ay nagsasabi sa Diyos kung ano ang pangangalaga at humihingi ng tulong sa Diyos. Habang ang pananampalataya ay naniniwala na ang Diyos ay gumagawa at gagawin ito. Ang panalangin ay nagpapahayag ng liham ng kaguluhan at kalungkutan sa harapan ng Diyos. At pagkatapos ay sumigaw ang pananampalataya. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagmamalasakit sa akin. Naniniwala ako na ilalabas niya ako sa aking kabagabagan at gagawin itong itaguyod ang kanyang sariling kaluwalhatian. Our destiny as a believers ay sa kaluwalhatian. So sa lahat ng visitor, panghuling challenge, para maranasan mo ang pagmamalasakit ng Diyos at ang protection ay dapat mong yung protection ng Diyos ay dapat mong makilala ang Panginoong Hesus bilang siya ang Lord at Savior. Huwag mong isipin na hindi ka pinangangalagaan ng Diyos. Common grace, pinangangalagaan ng Diyos ang lahat ng tao. Ang concern ko ay ang kalagayan ng tao na wala kay Kristo. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kasalanan at kadiliman. Ang pagmamalasakit ng Diyos at protection niya sa kanyang mga tao, iingatan sa walang hanggan. Nabubuhay ka dito sa mundo na walang Kristo. Yes! Pinangalagaan ka ng Diyos. How about your soul? Hindi ka makakarating sa walang hanggang buhay kung wala ang Kristo. I challenge you, kung wala ka pa sa Panginoon, sampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. You need to know Christ as your Savior and Lord. Panampalatayanan mo siya at magsisi sa kasalanan. So mga kapatid, na ilatag ko sa inyo ang karanasan ng sinulatan ni Pedro at sa ating naranasan. Huwag kakalimutan, ang Diyos ay nagmamalasakit. Pinoprotektahan tayo. Kaya hindi tayo dapat give up. Manatili tayong tapat hanggang sa bumalik si Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Purihin po kayo, pasalamatan po kayo. Tulungan niyo po kami na mag-evaluate kami sa aming sarili bilang mga mananampalataya.
Batid nyo ang aming buhay. Batid din po ninyo ang buhay nang wala pa po sa inyo. Tulungan nyo po sila na lumapit sa inyo, yamang kayo'y nag-aanyaya, na sila'y lumapit sa inyo at sila'y bibigyan ng kapahingahan. Sampalatayanan ng aming Panginoong Jesucristo at magsisi sa kasalanan. Pagpalain niyo po ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.